Good news sa Ginebra. Player na bibigyan na ng mas mahabang minuto next game versus Ross, ating kikilalanin. At solidong katandem ngayon ni Japet sa Ginebra, mas unti-unti pang nadidevelop. Sino nga ba siya? At mukhang kawawa kay Mikey ang Converge siya. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Mikey Williams, magpahanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan ang paglalaro ni Mikey Williams sa Converge, especially sa playoffs, batay sa mga lumalabas na report. So matatandaan namang nangyayari ng nakaraan yung blockbuster trade sa pagitan ng Converge and TNT via 1-on-1 trade, na kung saan nakuha ng TNT itong si Jordan Heading, sa Converge naman itong si Mikey Williams. Speaking of Jordan Heading, ito ay nakapag-debut game na nga sa TNT last Sunday kontra Barangay Ginebra. Pero itong isa na inaabangan nga rin ng mga fans lalo na ng Converge na si Mikey Williams mukhang malabo, dahil magpahanggang ngayon nga hindi pa ito nakikita maglaro sa hardcourt or masilayan man lang kasama ng team. So marami ang nag-aabang kay Mikey Williams, especially Converge fans, dahil na nga po inaasahan itong makapagbibigay ng magandang timpla sa team. Pero ang problema, mukhang hindi pa yata ito sa ngayon mangyayari dahil batay nga po sa nabasa nating naging pahayag ni Converge coach, wala sa kamay nito ang desisyon dahil walang malinaw pang update mula sa nakatataas daw po sa management about sa status nitong si Mikey Williams. So batay pa sa naging saad nito sa Inquirer.net, credit po, I can just speculate. I can't be sure if he is still abroad or here, but I would suppose he's abroad. So pag ganito, possible walang kasiguraduhan talaga na makitang maglaro si Mikey sa nasabing koponan, lalo na this playoffs. So mukhang posibleng maranasan din ng Converge ang dating nararanasan or dating naranasan ng TNT. So para sa opinion natin dito malaki ang nawala sa Converge talaga pag ito hindi naglaro sa Converge itong si Mikey, dahil yung head na trinade nila isa itong shooter mas malaki ang pagkabata rin nito kay Mikey. So si Mikey veterano na kung saay ilang taon na lang rin bibilangin sa liga. Yung Heading kung tutuusin, bukod sa mahusay maglaro, madali pa kausapin dahil sa napakagandang pag-uugali niya. So kung kayo ang tatanungin ano ang opinion nyo rito? Panalo ba sa trade na to ang Converge? Or alam nyo na? At dito tayo about sa solid ngayong katandem ni Japet Aguilar na big man sa Ginebra. So maganda itong chemistry ng dalawa ni Japet and Troy. Hindi gaya nung una na hirap talaga ito. Sobrang sikip nila sa ilalim. Pero ngayon, sanay na sila maglaro ng magkasabay sa loob. Isa na nga dyan, yung magandang ginawa ni Japet na adjustment sa game niya. Yung perimeter game niya, mas nilalaro na niya ngayon at hindi pa na-cut to the basket na lamang. Dahil na nga sa nandyan na yung Troy na nasa ilalim. So speaking of ilalim laking tulong ni Troy sa ilalim or pang ilalim ng Barangay Ginebra. Dahil yung hustle at pagiging physical niya, nagagamit na niya, na kung sa ay laking bagay na hindi hirap yung Japet sa ilalim dahil sa tulong niya. At alam nyo ba, this ongoing conference ng 49th season ng Philippine Cup dito sa PBA, para sa Ginebra, yung Troy Rosario nag-average ngayon ng 12.50 points per game, 5.90 rebounds per game, and 2.50 assists per game. At si Japet Aguilar naman, 18.20 points per game, 7.50 rebounds per game, and 1.60 assists per game. At dito tayo patungkol sa isa sa matagal-tagal ng player din ng Ginebra na hindi nasasaksihan maglaro this ongoing ng conference na ito, na si Maverick Ahamnisi. So alam nyo bang hindi pala planado ang paglalaro ni Maverick Ahamnisi kontra TNT nung Sunday? So wala pala sa plano. So matatandaan namang si Maverick Ahamnisi matagal-tagal na nga rin pong hindi nakikita maglaro sa Barangay Ginebra dahil sa napabalitang nagkaroon di umano raw ito ng sprain na ACL. So possible expected pa pala nitong pagbabalik sa playoffs pa. Pero dahil nagkaroon di umano raw ng pagkakataon ay nasubukan nga raw po agad ito nitong sila coach team para matest kung okay or kaya na ba nito. So nang dahil nga po sa magandang
Resulta ng subukan itong gamitin kontra TNT, inaasahan pa nga raw po or expected na maglalaro ito sa mas mahabang minuto sa kanilang final game ngayong elimination kontra Ross sa Sunday bago mag-umpisa ang playoff next week. So yun, goods ito sa Ginebra kung tuloy-tuloy na ang pagiging healthy dahil malaking tulong din talaga itong si Maverick Hamnisi lalo na pagdating sa opensa. So tingnan natin kung saan sa rotation siya magagamit. Ngayon, yung Jason David ay isa na rin sa nadagdag sa regular rotation nitong si Coach Tim para sa Ginebra.